Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa gitna ng gabi? Sa episode na ito, sasaksihan natin ang bangungot na bumalot kay Isabela matapos ang isang malakas na lindol sa Bonifacio Global City. Makakasama niya si Gabriel, isang batang lalaki na tila may itinatagong lihim na mas nakakatakot pa sa lindol. Huwag bibitaw dahil ang kwentong ito ay mag-iiwan sa inyo ng mga tanong na tanging kadiliman lang ang makakasagot. Sa gitna ng tahimik na madaling araw, bigla na lang nayanig ang buong paligid. Si Isabela na nakatira sa isang condominium unit sa Bonifacio Global City ay nagulantang sa malakas na pagyanig. Ang mga larawan ng kanyang pamilya sa dingding ay nagsipagbagsakan at ang mga basag na salamin mula sa picture frames ay nagkalat sa sahig na parang mga bituin sa madilim na kalangitan. Sa pagmamadali niyang tumayo, nadapa si Isabela at ang kanyang paa ay nasugatan ng bubog mula sa nasirang bintana habang ang kanyang ulo ay tumama sa gilid ng mesa. Nag-iwan ng hiwa na parang pirma ng isang hindi nakikitang kaaway. Nagpapanik siya. Ang kanyang dibdib ay parang tinatambol sa lakas ng kaba habang hinahanap ang ligtas na lugar sa loob ng kanyang unit. Ang mga bitak sa dingding ay parang mga ugat na lumalaki. At ang kisame ay nag-uumpisang magbuhos ng alikabok at debris na parang abo mula sa isang bulkan. Walang ilaw, walang tubig at ang kanyang cellphone ay parang bato na walang silbi dahil walang signal. Ang tanging naririnig ni Isabela ay ang mga alarma ng sasakyan sa labas at ang malalayong sigaw ng mga kapitbahay na parang mga multo sa dilim. Ano kaya ang mangyayari sa kanya sa gitna ng dilim at kaguluhan? Anong misteryo ang naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang unit? Pagkatapos ng ilang oras, pinilit ni Isabel lang lumabas ng kanyang unit upang maghanap ng tulong. Sa madilim na hallway, nakita niya si Gabriel, isang batang lalaki na nakaupo sa sahig, tahimik. Ang kanyang mga mata ay parang walang nakikita at ang kanyang katahimikan ay parang isang palaisipan. Nang tanungin ni Isabela si Gabriel tungkol sa kanyang mga magulang, ang bata ay umiling lang na parang may tinatagong sikreto. Ang kakaibang katahimikan ni Gabriel ay nagdulot ng kilabot sa kanyang puso na parang may malamig na hangin na dumaan. Habang naglalakad silang pabalik sa unit ni Isabela, napansin niyang ang mga numero ng unit sa hallway ay parang nagbago ng pwesto. Ang Unit 505 ay biglang katabi na ng Unit 510 at ang iba ay parang bula na biglang nawala. May kakaibang nangyayari at hindi ito pangkaraniwang lindol lang. Ano ang hiwaga sa likod ng mga nagbabagong numero ng mga unit? At ano ang papel ni Gabriel sa kakaibang pangyayaring ito? Sa gitna ng katahimikan ng kanyang unit, binuksan ni Isabela ang bintana, umaasang may makitang senyales ng tulong. Kasabay ng pagbukas ay ang pagpasok ng malamig na hangin na tila nagdala ng kakaibang pakiramdam. Tumabi sa kanya si Gabriel, ang batang lalaking misteryosong kasama niya sa gitna ng kaguluhan. Sa kanilang pagtingala, isang malaking anino ang sumakop sa kalangitan, isang imahe na nagdulot ng kilabot sa kanilang mga puso. Ngunit sa isang iglap, ang anino ay naglaho at kasabay nito ang kanilang alaala sa nakita. Nagsimulang maramdaman ni Isabela na tila bumabagal ang oras. Tumigil ang pagtakbo ng kanyang relo at ang liwanag sa labas ay walang pinagbago, hindi lumilipas kahit ilang oras na ang nakalilipas. Hindi na niya nararamdaman ang gutom o uhaw at ang kanyang isipan ay parang lumulutang sa kawalan. Ang kanyang mga kilos ay naging automatiko at ang kanyang mga mata ay tila hindi na gaanong tumutugon sa liwanag. Sa kanyang paglalakad papunta sa kusina, napansin ni Isabela na may mga bakas ng dugo sa sahig na tila galing sa kanyang sugatang paa. Ang dugo na humahalo sa bubog ay nagiiwan ng mas malalim na marka sa bawat hakbang niya. Nang tignan niya ang kanyang mga daliri, nakita niya ang mga sugat at impeksyon na hindi niya maalala kung paano niya nakuha. Unti-unti,
Ang kanyang isipan ay nagugulo at ang mga alaala ng nakaraan ay naglalaho na parang bula. Sa kanyang pag-iikot sa loob ng unit, nagsimula siyang makakita ng mga hindi maipaliwanag na simbolo na nakasulat sa dugo sa mga pader. Ang mga simbolong ito ay tila may kaugnayan sa mga numero ng unit na nagbago-bago sa hallway. Ano ang kahulugan ng mga ito at bakit tila konektado ito sa kanya? Habang lumalalim ang gabi, isang nakakakilabot na katotohanan ang naghihintay kay Isabela. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga simbolong ito at paano ito mag-uugnay sa kanyang tadhana? Ang susunod na kabanata ay tiyak na magdadala sa atin sa isang mas nakakatakot na yugto ng kanyang kwento. Sa gitna ng kanyang desperasyon, nagpasya si Isabela na subukang pumasok sa unit na katabi ng kanya. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at itinulak ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka ng masilayan ng loob, ang eksaktong kopya ng kanyang unit. At doon, sa gitna ng sala, nakatayo si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng tuwid sa kanya. Bigla, isang matinding sakit ang sumibol sa kanyang ulo at paa. Ang mga sugat na dati parang wala lang, ngayon ay tila sinusunog ang kanyang balat. Ang kanyang paningin ay nagdilim at sa mga sulok ng kanyang mga mata, may mga aninong gumagalaw, mga hugis na hindi niya maaninag ng buo. Ano to? Bakit may mga multo? Bulong niya sa sarili habang pilit niyang kinukusot ang kanyang mga mata. Nang muling mag-focus ang kanyang paningin, ang anyo ni Gabriel ay nagbago na. Ang kanyang mga mata ay naging itim na butas sa kanyang mukha at ang kanyang ngiti, nakakakilabot at hindi maipaliwanag ang kasamaan na taglay. Mula sa kung saan, may mga bulong at hiyaw na nagmumula na parang may ibang nilalang na kasama nila sa kwarto. Gabriel, ano nung nangyayari sa'yo? Tanong ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, nagsimulang mag-vibrate ang sahig at ang mga dingding. Ang mga kasangkapan ay tila may sariling isip, gumagalaw at nagbabanggaan. Ang tunog ng mga ito ay nagdagdag sa nakakabinging katahimikan na kanina lang ay bumabalot sa buong lugar. Ano kaya ang mangyayari kay Isabela sa gitna ng kanyang bangungot? Magagawa ba niyang makatakas o tuluyan na siyang lulunin ng dilim na bumabalot sa kanyang tahanan? Sa kanyang huling pagtatangka na makalabas, naging mabigat at mabagal ang bawat hakbang ni Isabela. Ang presensya ni Gabriel, na ngayon ay mas nakakatakot pa kaysa dati, ay parang aninong sumusunod sa kanya at ang kanyang mga sigaw ay nag-echo sa buong unit na parang isang masamang panaginip na ayaw magwakas. Sa labas ng kondominium, si Inspector Mendoza, isang pulis, ay tahimik na nagbabasa ng ulat tungkol sa insidente. Ang ulat ay nagpapakita na si Isabela, na ang tunay na pangalan pala ay Carmela Soriano, ay natagpo ang wala ng buhay matapos ang lindol, na may malalim na sugat sa ulo. Hindi lang iyon, may mga detalye rin tungkol sa magulong nakaraan ni Carmela, ang mga kakaibang pangyayari sa kanyang kamatayan, at isang mensahe na isinulat sa dugo na walang makapagpaliwanag. Kahit na isinara na ang kaso, ang mga numero na iniwan ni Carmela ay nananatiling isang palaisipan. Ang mga investigador ay puno ng pagtataka at mga tanong tungkol sa tunay na nangyari sa trahedyang iyon. Ano nga ba ang kahulugan ng lahat ng ito? At ano ang lihim na dala ng mga numerong iniwan ni Carmela? Mga ka-creepy, sa huli, ang bangungot ni Isabela o si Carmela ay nagturo sa atin na ang mga lihim ay may kakayahang kumain sa ating realidad. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ako makasama kayo ulit sa susunod na upload. At sa inyong pagtulog mamayang gabi, mag-ingat. Baka ang mga numero ay mag-iwan din ng palaisipan sa inyong mga panaginip. Good night mga ka-creepy at huwag hayaang mangibabaw ang dilim.